Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat Sister Angelique sa iyong awit sa kanyang para sa akin. Gano'n kahalaga mga kapatid ang pagpaplano? Sabi ng ilan, ang pagpaplano daw ay isang gawain ng tao na napakahalaga upang maging matagumpay sa hinaharap. Kaya naman ang iba ay gumagawa ng mga plano na napakaganda at tinitiyak nila na ang kanilang plano at mga panukala sa buhay, ang kanilang mga pangarap sa buhay ay maabot. Kaya ang pagpaplano ay ginagawa nila dahil iniisip nila na kung hindi sila magpaplano ay maaaring sila ay mapahamak o kaya naman maging desperado lamang o kaya naman hindi maabot ang kanilang mga plano. Ngunit alam po ba ninyo mga kapatid na ang Diyos din ay magplano sa inyo at sa ako? At ang kanyang plano batay sa aklat ng Jeremias. Ang sabi dito sa Kapitulo 31 ng aklat ng Jeremias ay ito po ang sinasabi sa atin, 29 verse 11 sa isang translation ng Biblia, sabi ng ganito, sapagkat alam ko ang mga panukala ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala upang maunlarin ka at hindi sirahin ka, mga panukalang magbibigay sa iyo ng pag-asa at isang kinabukasan. Mapatid, nakakamangha isipin na ang bawat isa sa atin ay mayroong kanyang plano ng Diyos. Kailangan na sumunod tayo doon sa plano ng Diyos. Kailangan na kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin, ayun ang ating susunod. Sapagkat ang paghahanap ng tunay na hulugan ng buhay ay nagsisimula sa Diyos. Yung tanong na sino ka, mga kapatid, kung wala ang Diyos, ay kailanman ay hindi masasagot. Sapagkat mula lamang sa Diyos ay makikita natin buhat sa kanyang banal na sulatan ng Biblia kung saan nanggaling at kung sino tayo. Kaya mahalaga mga kapatid na isuko natin ang ating mga plano sa Diyos. Noong ako'y maliit pa na bata, dahil sa hirap ng buhay ay naisip ko ano kaya ang aking gusto ko abot sa hinaharap. Tinanong ako minsan ng aking tatay na sabi niya sa akin, ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Paglaki mo, ano ang gusto mong maging trabaho? Ang sagot ko sa tatay ko, sabi ko, gusto mong maging doktor. Sabi niya sa akin, bakit gusto mong maging doktor? Sabi ko, marami ako nakikita may sakit. Gusto ko silang matulungan para gumaling sa kanilang sakit. Napakaganda ng plano ko noon. Ngunit, hindi yun ang binigay ng Panginoon. Siguro mas maganda talaga ang plano ng Panginoon kaysa din sa plano. Noong ako po ay makatapos sa pag-aaral, matanda na kapatid, hindi ko alam kung matatanggap ako ng trabaho at dumating ang mga panahon na ako'y nawalan na ng pag-asa. Ang ginagawa noon ay nakatapos sa pag-aaral 39, tapos nag-take ng board, hindi pumasa. Sabi ko, Panginoon, sana hindi na lang ako nakatapos. Hindi rin naman pala ako mapasa sa board. So, mahirapan din ako talaga makapasok ng trabaho. Ako na, aking major ay wala dito sa Manila, sa Bundok. Nung ako'y nag-a-apply sa mga private school, sabi nila, dapat kung mag-apply, mandaroon sa may mga bundok, may mga taniman. So, ako talaga yung na-discourage. Sabi ko, sana hindi na ako nakatapos. Pagdating ng
2005, naipasa kong board. Tuwang-tuwa naman ako kasi nakapasa ako ng board. Lalo ako nagsikap na mag-apply sa mga public schools, kahit sa ating eskwelahan, sa misyon, napunta ako doon, dyan sa AUP, napunta ako. Sabi nung mga nakakausap ko, sabi nila, matanda ka na, lalo na doon sa CLC, nagtampo ako noon, hindi ka na makakapasok. Sabi ko, Panginoon, sana hindi na lang ako nakatapos. Total, wala rin naman ko nakwenta ito. Pero, napakabuti ng Panginoon, kapatid. 2006, nakapasok din sa wakas. At nawawaan ko kung bakit ng mga nakaraang taon, nung aking pag-a-apply, hindi ako natanggap. Kasi noon, sa mga private school, alam ko po, ang pinakamataas na bigay sa kanila ay nasa 6 yata or 7,000. Pero nung ako'y nakapasok sa public school, mas mataas naman kaysa doon. Lalo na sa mga eskwelahan na kung saan pagmamayari natin, mga Adventist, kung banda sa mga high school natin, banda doon sa mga bandang buntot doon, ay napaka naman doon na may mga guro tayo doon na hindi nakakasweldo ng ilang buwan. 4 ang anak ko. Mamamatay lahat ng mga anak ko. Hindi ako makakasweldo ng ilang buwan. Napakabuti ng Panginoon. Nalaman ko na mas maganda talaga ang kanyang plano. Alam po ninyo, kapatid, nung ako ay hindi pa muna nakakapasok sa mga trabaho yun, pinuha muna ako ng church. At ang binibigay ng iglesia kasama ng isa pa natin kapatid na nag-sponsor sa akin ay sapat din naman sa amin. Talagang napansin ko, nakita ko na napakabuti ng plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin at ito ay naranasan ng inyong lingkod mga kapatid. Kaya, kung tayo po ay magpaplano, ay gagawin natin igabay ang plano ng Diyos. Mas mataas dapat ang ating pagtingin sa plano ng Diyos kaysa plano natin. May mga Kristiyano ngayon, maging mga Adventista, na nagsasabi, Panginoon, pag ako po ay nakapasok ng magandang hanap buhay, magandang trabaho, hindi na ako lalabag ng Sabat. Pero ngayon, habang hindi pa ako nakapasok ng maayos na trabaho, lalabag muna ako ng Sabat. Maling-maling mga kapatid. Paano ka papatubayan ng Diyos sa iyong plano yan kung ang isa sa mga utos ng Diyos ay iyong lalabagin? Kailangan tayong sumuko sa Diyos. Kailangan sabihin natin sa Diyos at gawin natin prioridad ang kanyang mga plano sa ating mga kapatid. Kasapagat ang kanyang plano ang siyang pinakamabuti para sa atin. Wala nang pinakamabuting plano kung hindi ang plano ng Diyos. Sapagat kung mayroong nakakakilala sa atin ng higit sa lahat at mas nakakakilala maging ng iyong sarili, sa iyong sarili, mas kilala ka ng Diyos. Ang sabi sa atin sa aklat ng Mateo 10:30, ang sabi niya, walang buhok na nahuhulog sa ating ulo na hindi niya alam. Isipin niyo mga kapatid, kahit ang buhok mo na nahuhulog o ikaw ay naliligo siguro o ano man ang ginagawa mo, alam pala ng Diyos yun. Kung gaano karami ang buhok sa ating ulo, alam din niya. Maging ang mga bayan na nahuhulog at namamatay, alam din ng Diyos sa ayon sa Lukas 12:6-7. Kung alam ng Diyos kung anong nangyayari maging sa bayan, eh mas alam ng Diyos at mas interesado ang Diyos kung ano ang pwedeng mangyari sa atin at mangyayari sa atin sa hinaharap at gusto niyang mangyari sa atin sa hinaharap. Ang sabi ni Salmista David sa aklat ng awit 139:1-4, O Panginoon, sinisiyasat mo ako at nakikilala mo ako. Iyong nalalaman kapag ako'y nauupo at kapag ako'y tumatayo, nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Nakikita mo ang aking landas at ang aking paghiga. Pamilyar ko sa lahat ng lakad ko. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, alam mo na lahat iyon, O Panginoon. Alam ng Panginoon, mga kapatid, ang ating inaharap. Alam ng Panginoon, hindi pa tayo sinisilang. Alam nila kung
kung sino tayo, alam niya na kung ano mangyayari sa atin sa hinaharap. Kaya huwag natin pagdudahan ang kabutihan ng Diyos, sapagkat hangad at alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo at para sa atin. Huwag natin pagdudahan siya, sapagkat siya ay nakakabuting Diyos, sapagkat ang kanyang gusto ay ang ating mga kabutihan. Sakop ng panunupala ng Diyos ang lahat ng bahagi sa ating buhay. Kasama diyan, mga kapatid, ang relasyon natin sa Kanya, ang ating relasyon sa ating mga pamilya, ang ating relasyon sa ating mga kaibigan at sa ibang mga tao. Sakop din niya, mga kapatid, sa Kanyang panupala ang ating mga gawain, maging ang ating mga pananalapi, maging ang ating mga ministeryo at paglilingkod. Unahin muna natin, mga kapatid, kung paano sakop ng Diyos ang ating relasyon sa Kanya. Ang sabi sa atin doon sa aklat ng Mateo 23:37, basahin po natin ang isang talata dito sa aklat ng Mateo. Ang sabi doon, sa aklat ng Mateo, chapter 23, verse 37, ay ganito, 23, verse 37. Ang sabi ay ganito, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propita at bumabalo sa mga sinugos sa Kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga papat at ayaw kayo. O mga kapatid, alam ng Diyos mula sa inyong pagkakaundihan kung paano niyo tinatrato siya. Kagaya ng Jerusalem na nakikita ng Panginoon ng Jerusalem na ito batay sa talata nating binasa, habang kanyang inaakay siya, nakagaya ng isang inahing manok, doon sa kanyang sisig, ay sila naman ay lumanay, at ang kanilang ginagawa batay sa talata, ay bumabalo sa mga sinusugo sa kanila, ibig sabihin pumapatay, at sila po ay pumapatay sa maging sa mga propeta ng Diyos. Kilala niya tayo, alam niya ang ating relasyon sa Diyos. Alam niya kung tayo seryoso sa Kanya, mga kapatid. Alam niya kung tayo manahilingan. Alam niya kung tayo ay mainit. Alam niya kung tayo ay malamig. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Apokalipsis, kung tayo daw ay mainit, maging mainit na lamang tayo. At kung tayo ay malamig, maging malamig na lang. Huwag tayo maging manahilingan sapagkat tayo susupa. Mahirap kasi, mga kapatid, kung tayo ay manahilingan lang. Dahil hindi natin nakikita kung ano ang ating tunay na kalagayan. Hindi natin alam kung tayo mainit o tayo malamig. Hindi nga natin alam kung ang ating ginagawa ay mali o tama. Gusto ng Diyos na kung tayo ay malamig, malamig na lang. Para sa ganoon ay madali na lamang tayo painitin ng Panginoon. At kung tayo mainit, mainit na lang. Huwag yung manahilingan. Kapatid, kilala, alam ng Diyos kung ano ang ating paraan ng pakikipagrelasyon sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo magkaroon ng isang malapit na relasyon sa Kanya. Sapagkat sa lahat ng mga relasyon, ay walang iba, pinakamataas ay walang iba, kundi ang ating relasyon sa Diyos. Ang katanungan natin sa ating mga sarili ngayong gabi, mga kapatid, anong uri ng aking pakikipagrelasyon sa Diyos mayroon ako sa Kanya ngayon? Ako ba'y malahilingan? Ako ba'y mainit? Ako ba'y malamig? Kung ako'y mainit, ano ang aking gagawin? Kung ako'y malahiling, ano ang aking gagawin? At kung ako naman ay malamig, ano ang aking gagawin? Kapatid, ngayon ang panahon na tayo magpasya, na tayo maging mainit sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon Diyos. Relasyon natin sa ating mga pamilya. Ang Panginoon ay nais at gusto niya na tayo ay magkaroon ng isang mainit at magandang relasyon sa ating pamilya. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa mga mananampalataya sa Roma, kung ang iyong pakikipagrelasyon sa iyong pamilya ay hindi mabuti, paano mo pangungunahan ang iglesia ng Panginoon? At ang sabi din ni Apostol Pablo, kung tayo umibig sa Diyos ay hindi nakikita, ngunit hindi tayo marunong umibig sa ating kapwa na ating nakikita, yan ay napaka-imposible, mga kapatid.
Sapagkat paano natin iibigin ang isang Diyos na hindi nakikita? Gayon sa ating kapwa, sa ating pakikipagrelasyon sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga kamag-anak, ay hindi mabuti at hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. O bakit? Gawin natin ang isang mabuting pakikipagrelasyon sa ating anak, sa ating asawa, sa ating mga apo, sa ating mga kamag-anak. Sapagkat sila ang pinakamalapit na kung saan tayo makapaglilingkod sa lipunan. Ito ang tinatawag sa Biblia, sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 1, talatang 8, na Jerusalem sa ating mga pinaglilingkuran. Sapagkat, mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano ay inatasan ng ating Panginoon na maging saksi. Una, sa Jerusalem. Pangalawa, doon sa Judea, sa Samaria, hanggang sa Palalang ng Galilee. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Pupunta pa ba tayo sa Jerusalem? Pupunta pa ba tayo sa Samaria, sa Judea? Hindi na. Kung ano ang ating naabot at kung saan tayo nakaka-influensya, yun ang ating tinatawag na mga lugar na kung saan tayo ay maghahatid ng pabalita ng Panginoon. At ang Jerusalem natin ay walang ibang kundi ang ating mga kapamilya, mga kapatid. Mahirap naman na tayo nagbabayad study, nagbibigay ng mga ministeryo sa kung saan-saan, pero ang ating sariling pamilya hindi matatag. Patitibayan ba ang ating pakikipagrelasyon sa mga tao hindi naman natin mga kilala kaysa sa ating pamilya? Unahin muna natin ang ating mga pamilya, mga kapatid, sapagkat kapag matatag ang ating pakikipagrelasyon sa ating mga pamilya, ay ating silang maakakit na ang mga tao sa labas ay akayin papalapit sa ating Panginoon. Pero kung ang ating pakikipagrelasyon sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga kamag-anak ay napakalaya, hindi natin maaakay ang ating mga anak na sila ay gamitin din ng Panginoon para sa ministeryo at pagpapalaganap ng mabuting balita. At ito'y magiging handa doon sa mga taong hindi nakakakilala kay Kristo. Magiging handa ang ating mga anak at ang ating pakikipagrelasyon na sila'y lumapit at pumasok sa paglilingkod sa Diyos. Mabuting bagay, mga kapatid, na ayusin natin ang ating pakikipagrelasyon sa ating pamilya. Gawin natin lagi na pinaka-mahalaga at dakilang panauhin sa lahat ng panahon ang ating Panginoon. Sabi doon sa awit, when God is in the family, love, when God is in the family, love is always there. Gawin natin, mga kapatid, na nandun lagi ang pagkikipagrelasyon natin ang pinaka-mabuting pagkikipagrelasyon sa ating mga pamilya. At ang sumunod, relasyon natin sa iba. Mahalaga, mga kapatid, na tayo mayroon napakagandang relasyon sa iba. Sabi sa Kapitulo 22, 37 hanggang 40, nangaklan ng Mateo, sabi nito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang una at dakilang utos. Ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong pagtusan ng mga kapatid. Kapatid, tinitingnan ng ating Panginoon ang uri ng ating pakikipagrelasyon sa iba, ng ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Kung tayo ay mayroong mabuting pakikipagrelasyon sa Kanya, ay automatic po yun na mayroon tayong mabuting pakikipagrelasyon sa Diyos o sa ating kapwa. Ang dahilan kung bakit minsan ay napakalayo ng loob natin sa iba, ang katotohanan at ang totoo talaga ay malayo din naman ang ating relasyon sa Diyos. Kung bakit tayo ay nakagagawa ng mga bagay na sa ikasisira ng iba at ikalulungkot ng buhay ng mga tao, ay sapagkat sa totoo lang, malayo din ang ating relasyon sa Diyos. O mga kapatid, kailangan tayo magkaroon ng mabuting relasyon sa iba. Sikapin natin na paggising natin sa umaga, ay ating idalangin, Panginoon, tulungan mo ako na makagawa sa araw na ito ng isang mabuting bagay para sa iba. Sa mga taong nagkakamali at nagkakasala sa atin, idalangin natin sila na ang kanilang buhay ay mapabuti, hindi mamasama. Maraming mga tao ngayon na nananalangin ang
ang kanilang mga kaaway sa ating makahamak. Lalong magpupuyos ka lang ng galing at mawawalan ka ng isang mabuting relasyon sa iyong kapwa. Sumunod, ang iyong gawain. Mga kapatid, sa araw-araw na ating ginagawa, huwag nating kalilimutan na unahin ang ating Panginoon. Lalo na ang ating pananalangin. Paggising sa umaga, o bago matulog sa gabi, pag-alis sa bahay, pag-umpisa ng pagtatrabaho, ay gawin natin tayo nananalangin. At ang sabi nga ng Apostol Pablo, manalangin tayong walang patid. Paano ba manalangin ng walang patid? Meron akong narinig at nabasa. Ang sabi niya, panalangin ng walang patid ay parang ganito. Pag ikaw daw ay maglalaba, ay inalangin mo, Panginoon, kasama ng aking pag-alis ng mga dumi sa damit ko ito, ay maalis din sana ang mga dumi ng aking pagkatao at mabago ang aking buhay. Yan ay isang uri ng panalangin ng walang patid. Habang ikaw ay nagwalalaba, ay nasa isip mo, nakalapit ng pagkawala at pag-alis ng mga maruming bahagi ng damit sa iyong paglalaba, ay kasama din na mawawala ang mga kasalanan at ikaw ay mapapatawad ng ating Panginoon Diyos. Kapatid, kailangan tayo ay magkaroon ng gawain ng laging kasama ang ating Panginoon. Gumugol tayo ng panahon upang hanapin ang kalooban ng Diyos tungkol sa ating mga trabaho. Tiyakin natin na kasama natin siya lagi sa ating paghahanap buhay. Sabi doon, sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talatang 28, ang nagnanakaw ay huwag ng magnakaw pa, kung magtrabaho, gumawa ng kapaki-pakinabang, gamit ang sarili niyang mga kamay, upang siya ay may bahagi sa mga nangangailangan. O sa ating paghahanap buhay, mga kapatid, ay hindi lamang tayo naghahanap buhay sapagkat gusto natin kumandaman ang buhay. Hindi ganoon, mga kapatid. Sa ating paghahanap buhay, ayon sa talatang binasa, tayo ay naghahanap buhay, ating ginagawa ang ating mga kamay, sapagkat gusto natin na gumawa ng kapaki-pakinabang gamit ang sarili nating mga kamay upang tayo ay mayroong mga may bahagi sa mga nangangailangan. Kaya sa ating iglesia, mga kapatid, lagi tayo may programa ng pagtulong sa iba. Sapagkat gusto natin ang bawat isa ay magkaroon ng pribilehyo na maging kabahagi sa pagtulong sa iba. Alam niyo, mga kapatid, kung tayo mayroong sariling pananaw at programa sa ating sarili na tumulong sa iba, ang daloy ng pagpapala ng Diyos ay hindi mawawala sa atin. Sapagkat sa pamamagitan noon, tayo ay nagiging channels of blessing ng ating Panginoon Diyos. Hindi aalisin ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa mga taong mga mapagkaloob. Pero sa mga madadamot, mga kapatid, sa totoo lang, maging ang kanilang inipon ay magiging suliranin nila. Kaya dapat ang ating pong mga pinagkakakitaan, ang ating mga paghahanap buhay, ay ating pong dapat ay babalik sa Diyos at bahagi ng Diyos. Ito ay ang mundo at ang kanyang ipapo. Kumusta naman ang pananalapi? Ang Diyos ay interesado sa ating pananalapi. Alam niyo ba, mga kapatid, ang higit sa 2,000 na mga talata sa Biblia ay tuwirang binabanggit ang tungkol sa pera. 4 na bisis ang dami ng mga talatang tumutukoy sa pera kaysa tumutukoy sa mga paksa gaya ng pananampalataya at panalangin. Pakarami. Hindi ibig sabihin ito na mas mahalaga ang pera kaysa pananampalataya at panalangin. Nangangulugan lamang ito na nagmamalasakit ang Diyos kung paano mo hinahawakan ang iyong pera. Alam niya na maaaring maging Diyos-Diyusan ang pera. Inilalayo ang mga malalaking babae ng Diyos dito, mga kapatid. Alam din niya na kapag hinawakan ng tama, malaking pagpapala ang pera sa pagtulong sa naipakala ng kanyang salita sa buong mundo, sa pagdadala ng ginhawa sa may hirap, sa pagpapalakas sa lokal na iglesia, at sa pagbibigay na kayang mapagkaloob, maging mapagkaloob ka ng isang
komportableng buhay para sa iyong pamilya. Opo mga kapatid, nais ng Diyos na ating maimanage ng mabuti ang ating pera. Ang sabi sa Lucas Kapitulo 16, versikulo 11, kung kayo ngay hindi naging tapat sa paghawak ng kayamanan para sa sanlibutan, sino ang magkakatiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kung sa mundong ito, ang pera ay hindi tayo nagiging matapat sa paghawak nito, eh paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa tunay na kayamanan sa langit? Ito'y talagang nakakapagpaisip. Makabubuti sa ating lahat na tumigil paminsan-minsan at isipin kung matalino ba natin ginagamit ang ating pira. Pinatutunayan ba natin sa ating Panginoon na mapagkakatiwalaan niya tayo ng tunay na kayamanan? Sakop ng panupala ng Diyos sa ating mga buhay ng paraan ng paggamit ng pira. Kapatid, mahalaga na sa ating pong pagpaplano tungkol sa ating pananalapi ay sikapin natin na ang lahat ng mga prinsipyo ng ating ginagawang paghawak sa salapi ay nakabase sa prinsipyo ng salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. At ang panghuli, mga kapatid, ay ang tungkol sa ating ministeryo. Ang sabi sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 12, at ang talata ay 7 ay ganito, mga kapatid. Kapitulo 12, talata 7 ng aklat ng Unang Korinto, at nang ako'y huwag magpalala ng labis dahil sa katilaan ng mga kahayag, ay binigyan ako ng isang tinig sa laman, ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalala ng labis. Alam po ninyo, isa sa mga problema ng isang Kristiyano na masyado na maraming nagagawa sa paglilingkod sa Diyos ay ang mataas at magmalaki. At pagkaminsan ay naiisip ng isang Kristiyano na sa kadahilan marami na siyang nagagawa mabuti sa Diyos, ay pwede na siyang maging excuse gumawa ng isang mali. Sasabihin niya, marami naman akong mabuti ng nagagawa sa iyo. Kaya, pwede ko na sigurong gawin itong bagay na ito. Total, marami naman akong nagawang mabuti sa iyo. Kahit na ito'y mali, gawin ko na muna, Panginoon. Total, palagay ko hindi ka naman magagaling ka sa akin kasi kung ilang taon na din ako nagtatakot sa iyo na marami ko nang ginawa. O mga kapatid, si Apostol Pablo, sa kanyang karanasan, ay sinaway siya ng Panginoon. Naunawaan niya kung bakit mayroon siyang isang tinig sa laman. Ang sabi doon sa isang translation, mga kapatid, ay nakakahiya na bahagi ng kanyang katawan. Hindi natin alam, hindi binanggit ng Biblia kung ano yun. Iyon pala ay isang paraan ng Diyos, mga kapatid, na tayo pala ay maging mapagpakumbaba habang tayo ay gumagawa ng isang tungkulin sa Panginoon. At habang tayo ay patuloy na gumagawa nito, ay lalo naman natin itataas ang ating Panginoon at ang ating sarili naman ay ilalagay natin isang malapit sa relasyon sa ating Panginoon. So, ang ating Panginoon ay interesado. Una, sa ating relasyon sa Diyos. Siya ay interesado sa ating relasyon sa ating mga pamilya. Interesado din po siya sa ating relasyon sa iba. Interesado siya sa ating maging sa ating mga gawain, sa ating pananalapi, at maging sa ating mga ministeryo. Napakabuting bagay na alamin natin ang kanyang panukala at sundan ito at ang pagpapala niya ay magpapasimulang mabunyag sa isang dramatong pamamagitan.